37, versikulo 1, patadto sa 3. Ilaw sa lang na ito sa 4. 4. Ezekiel chapter 37, 1-4. Sa Ilonggo, kinasiling ka rin. Ang kamot sa Ginoo sa ibabaw nakon, kag ginpagwa niya ako paagi sa Espiritu sa Ginoo. Kag ginbutang ako sa tunga sa nalupyakan nga puno ini sa mga tulan. Kag ginpaagi niya ako sa ila palibot. Kagyari karon may madamo gid sa kadaygan sa nalupyakan, kagyari karon mamalagid sila. 3. Kag nagsiling siya sa ila, anak sang tao, mabuhi bala ini mga tulan? I-question siya sa Dios si Ezekiel. Mabuhi ni bala ng mga tulan? Kag nagsabat ako, si Ezekiel nagsabat, o Ginoong Diyos, ikaw nakahibalo. Katapusan ng versikulo 4, sa liwat nagsiling siya sa akon, tagna sa sini nga mga tulan, kag isiling sa ila, kamo nga mga tulan nga mamala, pamatii ang pulong sa Ginoo. Isa ang pulong sa Diyos na atong kaunon pinagi sa pagpamati sa iyan mga pulong. Ang ampot na tanan, kita yung tanan mga igsoon, mga yuang ang Diyos mismo gid nga mo sulti sa imo sentro sa imo mga kinahanglan sining oras. Lord, nagatindog ako likuran sining nga pulpito nga balaan. Ikaw ang Diyos nga hatag panghangop o ang akong kasing-kasing o Diyos kadayon nimo Ginoo basbasan sa imong paglihok ang akong bukos sa kinabuhi Ginoo imo nga mangin sabat tubag ang imo nga mga pulong nga akong dalon sa imong mga katawan o Diyos. Ako nagapati nga ikaw ang Diyos na nakasusi sa pinakadadalman sa katibukan sa tagipusoon sa tao. Ikaw nagalantaw hindi sa panglabas o kung saan yun sa tao, kundi sa kasing-kasing. Busa o Diyos iningatak na amon kaginatuhutan nga magpakinghambal suno sa amon mga kinahanglan mo Diyos. Bisan pa sa akon sininga oras. Ang amon ini ginatugyan kag maangkon ang dugang kusog kabakod ug kalipay ug ugma paghidait sa amon kasing-kasing siningatak na pinaagi sa imong bulawanon kang makagagahom ng mga pulong. Sa ngalan mo, Kristo Jesus, among Diyos. Amen. Magalingkod ang tanan o tumutan na to nga atong gamito ng atong mga kamot sa pagpamalakpak kanang baskog ng mga pagpamalakpak. Kanang imong ibati man na gigamit mo ang imong kamot sa pagpakpak na mapapansin ka sa tao na layo tayo. Hallelujah! Praise God! Na imo siyang naputol sa imuhang pagpamalakpak ang makabulinan siya. Hallelujah! 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 Hallelujah!
Praise God, praise God. So una dari mga kaigsuunan sa verse 1 in the book of Ezekiel 37, the hand of the Lord was upon me. Sa una nga statement, ginmensionar dari nga ang kamot sa Dios gitapion kanako. Buti ganon nga ang kamot sa Dios kuyog or naa kay Ezekiel. Buti ganon ang kamot sa Dios kuyog kay Ezekiel. Dili na to kalimtan nga ang handom ni Moises tungod iya lang makita iya lang mabatian ang Dios sa sulod sa 40 kaadlaw 40 kagabi nga wa say tubig ug pagkaon nga iyahang gikaon kag giinom, dry fast dito sa bukid sa Sinai ug iyang gihandom nga makita ang dagway, ang itsura sa Dios. Ug ingon ang Dios sa book of Exodus chapter 33, mabasa nimo diha. Ingon sa Lord, kung nakapamuot ko nimo, ipakita sa ko ang imong dagway, ang imong itsura. Show me your glory, muna ngambal niya. So siling sa Dios, Moises, walay tao nga makakita sa kuha nga mabuhi, mapatay. Pero di ka makakita sa ako ang itsura, pero makakita ka sa kong likod. Ibutang ta ka sa clip or sa clip no? Clip. Kanang liki sa bato, kanang nakrak ba, diha ta ka ibutang kag mulabay ko pero tabunan ta ka sa kong kamot aron nga dili ka mamatay nga makita ko nimo. Di nimo makita ako ang atubang pero makita nimo akong likod. Mo nagisulti ni Lord kay Moises. So meaning ang kamot sa Dios mauni ang gahatag og proteksyon. Ikaduha mga kaigsunan, ingon siya sa John 10 28, 29 kung di ko masayo. Ingon si Jesus, niana mo sa akong kamot. O walay bisan kinsa nga makailog kaninyo sa akong kamot. So ang kamot sa Dios mao ni siya ang mohatag yun og protection. Mao ni ang shield. Mao ni siya ang mutabon. So ingon ni Ezekiel dere, the hand of the Lord was upon me. Na ako'y nasilip dere sa Acts 11:21. Na ay mga tao dira sa verse 20, and some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, speak unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. 21, and the hand of the Lord was with them, naa sa ilaha. And great number believed and turned unto God. So gimisyunar na po diri nga ang kamot sa Dios naa sa ilaha sa rason nga nanaghan sila, na increasing, na ay multiplication sa o multitude, na ay gidugang ang Dios nga mga tao sa ilang pagwali sa ngalan ni Jesus. Amo nagisulti dira ha.
So pag-abot kay Noemi, sila niya kay Ruth, kay Orpha, sa Ruth 1:13, would ye tarry for them till they were grown? Would ye stay for them from having husbands? Nay, my daughters, for it grieveth me much more for sakes that the hand of the Lord is gone out against me. Wala ginambal nga sila niya, the hand of the Lord is upon me. Sila niya, the hand of the Lord is gone out against me. So, opposed or kontra ang kamot sa Diyos sa iya. Meaning, naglapot kang nagdangat sa kinabuhi ni Noemi, ang di basta-basta nga kasakitan sa kinabuhi. Lalimang ka, namatyan siya o bana, paingon sa iyang mga anak. Magsubo gani ka nga ang imong isda giatiman kada adlaw makita nimo imong gifitingan mamatay, magsubo gyud ka. Imong mga sapat nga gikabig nimo nga part sa imong family, sa imong pamilya, mamatay ang kuring, mamatay ang iro, magsubo ka. Being much more nga tao ang mamatay, imong loved ones. So ingon si Noemi nga ang kamot sa Dios kontra sa kuha, supak sa kuha, against me. So, kay Ezekiel, ingon siya, ang kamot sa Dios na anako, or kuyog nako, gitapion ka nako. So meaning, siguraduhon na to, ang kamot sa Dios, dili against na to. Ang kamot sa Dios dapat mukuyog na to. Kag mutabo na to, mo protection na to. Kay kung against ang kamot sa Dios ato, delikado kayo. Dapat mga kaigsuonan mukuyog sa ato ang kamot sa Dios. So ang theme na to nagasiling ang kamot sa Dios. Atong pakpakan ng atong Ginoo sa iyang mga pulong. Okay, ang kamot sa Dios. Mao na magampo ta ha. Dili ta mosulti nga Lord, tabuni mi sa imong balaan kagabili nga dugo. Unsa man na siya? Literal o konspiritual? Kay konspiritual may dugo nga spiritual. Kung literal, di po pwede kay wa may dugo na si Kristo. Kay God ministering si Kristo, Espiritu naman siya. Ingon siya, duwa-tulo mag-isgot sa kungalan na ako sa iyong tunga. Ingon siya sa kay Tomas, ibutang ko ng imong kamot sa ako ang kilid nga dinuslakan. Ako ni, o makita mo ang linansangan sa akong kamot. O ingon si Jesus, wa ko'y bukog, wa ko'y dugo. Oh, naana siya sa immortal body. So, wa na sa dugo. Yan, mag-ampo ta mga kaigsuonan, amot kinsa maning utor ani, nga nasunod po sa apostolik. Nga mag-ampo ta, nga Lord, tabuni mi sa imong balaan, ikamili nga dugo. Mga kaigsuonan, lisod kayo. Kay kung literal, una bis may dugo di ay ang Dios, wa naman. Ikaduha, kung dugo nga literal ang gusto nato, pagkahugawa ginato. Wa ko'y dugo nga spiritual. So di ta mo gamit o pulong sa atong pag-ampo ha. Iman-ano to, nga Lord, tabuni mi sa imong balaan kagabili nga dugo. Tabuni mi o Dios, proteksyon mi sa imong balaan nga mga kamot. Ana, ha? Kay walay apostoles ka nag-ampo, makigsuna nga nag-ingon, Lord, tabuni mi sa imong balaan kagabili nga dugo.
Una nga wa punta ka panguros kay way apostoles nga muyo paghuman manguros. So dili na to na i-apply sa atong kinabuhi. O galing iniintindi na lang ka sa Dios. Pero atong i-correct mga kigsunan ang atong statement. Ha? So sa atong mga pastor kanayos na magyunan nila lisod na gikayo na kaayo sila nga dibatihon usbon pa bahala na sila. Pero sa kuha dire, tuluan na yun mo, nga di mo mukot, na Lord, tabunin ni sa imong balaan, kagamili ng dugo, useless na. Kamot sa Diyos. Amen? Pero kung si pastor, si Wanso, mauna siya mga muyo, ayaw na lang. Sa waya, ayaw na lang. I-correct na siya kay, maingon siya nga, wa ka pa kailas pulong sa Diyos, ako, manugwali na. Di ba tihay, ninoon mo, ay na lang. Ha? Pero kung lantaw na to sa Bible, mo gina, mga kaigsunan. Why spiritual nga blood? Wa po'y literal nga blood? Ha? Until now, wala na. Kausara. The blood of the Lord Jesus Christ sitting on the cross at Calvary, mga kauturan, tapos na to. Umana, mga kaigsunan. So di na nato i-cut up sa ato ang declaration sa atong prayer nga mo ampo ta nga Lord tabunin mi sa imong balaan kag habilin nga dugo. Kundi tabunin mi proteksyonin mi o Dios sa imong balaan kag kagamhanan nga kamot. Amen. So atong pakpakan ng atong buhi nga Dios. Okay, so naman tayo natunan. Walay mo hatag. Punto na to. Sige. So, ang kamot sa Diyos. Sige, ato na yung usahon, ha? Ingon din and the hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And answered, O Lord God, thou knowest. Ang pamangkot sa Dios kay Ezekiel, kining mga tulan nga mala, can these dry bones live? Mabuhi ba kini nga mga tulan nga mala? Ginambal dry bones. Muingon kag dry bones long time ago, long years ago, nga kanang tulan wa nay unod. Mala na siya. Uy, di na igatong sa kalayo. Kung sa mga layak pangasangasang kahoy, wak na'y duga. Gabok na kayo. Buti pasabot, ang tulan mga kauturan na gimisyonal sa Bibles, in the book of Ezekiel 37, 1-4, inang tulan mga kauturan nga hopeless na dyan. Wa na joy paglaom nga mabuhi pa. Gidala sa Dios si Ezekiel sa lugar, sa valley, nga dito mga kauturan ang mga bukog nga walay paglaom. Ang valley nagrepresent ina siya mga kauturan, Valley of War. Kanang valley mismo ng valley na ay bukid sa wala, na ay bukid sa tuo, na ay mga surprising ambush ba. Nga kung muagi ka dira sa lugar, sa walog, no valley, walog, di nagyod ka makaisunan, makaiskapar.
Maunang lugar nga matrap ka. Naikontra sa babaw nga nagakuha lang timing nga mulapay ka diha. Di jud ka makaigsunan mabuhi. Sa manahon tirahon ka. Kung sa kon pa surprise attack, no? Amo nang ambush mga kaigsunan. So sa akong pagsabot, inang mga tulan nga mala, nga hopeless. Giingon diha sa Dretanay sa Muday sa tanong, fast forward. Verse 10. Inang mga tulan nga malang nga walay paglaom, tulan di ay na sa exceeding great army sa Israel. Mga tao nga isog, mga tao nga may abilidad, pero wa sila mahimo kay giambusan man. Di sila ka-cover. Walang ingon ni David sa iyang dialogue, statement with faith. Siling niya sa 23 verse 4 in the book of Psalms, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. Thy rod and thy staff shall comfort me. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kay once nga mulabay ka sa valley, makaisunan, sure good. Kung may kontra dira ka nagapuo, patay jud ka. So meaning, ining exceeding great army, maabilidad dami sila sa pagpakig-away. O galing na trap sila. O wa sila ay mahimo. Wa na lang gani sila mga kaigsunan, gipanguha sa ilang pamilya, gipasagda na lang sila dito. Hangtod nga ilang bukog na mala, mga kaigsunan. O dito si Ezekiel gidala sa Dios. Meaning, mga kaigsunan, katong mga exceeding great army, mga galamiton sa Diyos hangaway sa Israel. Gusto sa Diyos, hallelujah, nga gamiton sila pag-usap. Gusto sa Diyos, hallelujah, nga gamiton sila bilang soldado sa Israel, mga kaigsunan. Pero lisod kaayo, kay ang ilang mga tulan, wa na'y paglaom. Muna'y pinakalisod ba nga dalpon ka sa lugar na way paglaom? Dalpon ka sa mga sitwasyon si mong kinabuhi nga wa nagoy paglaom, mga kaigsunan. Pero salamat nga ang nagdala kay Ezekiel, Diyos sa mga Diyos, Ginoo sa mga Ginoo. Siyang kabuhi, siyang pakabanhaw, siyang creator of all things, mga kaigsunan. Kaginpangutana siya sa Diyos si Ezekiel. Kay gusto sa Diyos ng iyang gamiton nga si Ezekiel. Kinanglan mo butang o dako nga pagsalig, dako nga pagtuo sa Diyos. Kay dili makapasundayag ang Diyos sa iyang ikasarang, sa iyang pagagamhanan, sa panahon ang iyang galamiton, doubtful sa iyang ikasarang. Una kita mga pastor, ha? Kinanglan di yun ta makapsan sa atong pagtuong pagsalig sa atong buhay nga Diyos. Kay dili mulihok ang gahom, ang pagkamilagruso sa Diyos sa panahon nga weak kita sa atong pagtuong sa Diyos. Amen? Okay? So ang pangutana sa Diyos kay Ezekiel, mabuhi ba kini nga mga tulan nga mala o anak sa tao? Ingon si Ezekiel, pertingway sa po ni Ezekiel.
Ingon siya, Lord God, Thou knowest. Ikaw nakahibalo. Yang girilay ang iyahang kaugalingon sa Dios, mga kaigsunan, ikaw ang nakahibalo. Naipulong nga Thou knowest. Imisunan sa tarjuan si Gabriel. Ingon si Gabriel, mga kaigsunan, kay Maria. Kaingon si Maria, paano ang pagkahimo sini kay wa ko'y bana? Apang ingon si Gabriel, usa ko ka manulunda sa Dios nga nagtindog sa atubang sa Ginoo. Ang akong ngalan mao si Gabriel. Sultihan ko ikaw sa Dios why imposible. Why lisod sa akong Dios nga gialagad. Sa rason wa gid siya na ilag. Hallelujah, ni Satan. Pero ang 1/3 ka mga manulunda sa Dios dito sa langit, nailad sila ni Lucifer, nailad sila ni Satanas, kay para sa ilaha mas gamhanan pa ang gituga kaysa nagtuga. Dili pwede makigsunan nga ang created mas labaw pa sa creator. Dili pwede nga ang computer magmaalam pa sa tao. Ang computer gihimo ra sa tao. Meaning, ang naghimo amo ang labing dako sa ginhimo. Why gisulat sa balang kasulatan nga ang tao naghimo sa Dios, kundi ang Dios naghimo og tao. Hallelujah! Ang pulong sa Diyos makaigsunan. Hallelujah! Buhi o gamhanan. Hebrews chapter 4 verse 12. The word of the Lord is alive. The word of God is quick and powerful. Makaigsunan. Ingon ni Ezekiel, Lord God, Thou knowest. Ingon si Jesus Christ kay Filipe, dugay ka na nga nagakuyog ka na ko, wa kakaila ka na ko. Dugay ka na nagkuyog-kuyog sa kwa Filipi, wa kakaila ka na ko. Na ay mga tumulo until now, wa pagyud totally nakaila sa Dios. Ingon ang Dios sa usaka, hallelujah, Samaritan woman dito sa tabay. Ingon sa babay, kung nakaila ka kanako, mangayo ka unta o buhig nga tubig. Sometimes makaisunan, hallelujah, ang tao back out sa magsimba o pag-alaga sa Diyos. Biyaan mo ang mga buluaton sa Diyos. Kagipiyal ka nimo. Usa ka rason, igsoon, wa ka pa totally nakaila sa Diyos. Si Gabriel ganong wa siya mibiya sa Diyos ka nagtuga niya. Kaya nailaga ang Diyos kaya gialagad. Ang Diyos kaya gisimba. Ang Diyos kaya giserbisyuhan. Walay butang nga dili mahimo. Bilang pastor ko nakailakas sa imong Diyos na gialagadan. Bilang pastor nga imong gila ang Diyos nga imong gisimba. Hallelujah. Di basta-basta mong atras ka sa imong pagsimba o pag-alaga sa Diyos. Kanuman, nakaila ka man sa Diyos imong gialagad. Akong isulti ni kagabi, bisan pa imong anino, dili basta-basta mo talikod sa Diyos nga imong gialagad na kaisunan. Ganuman sa usa ka rason, kung nakaila ka sa imong Diyos, walay butang na dili mahimo sa Diyos. Dili! Hallelujah! Praise God! Ang lisod nga butang, ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Diyos. Nangutana mga apostoles, Lord, paano nahimo mani nga ang tinapay o ang isda para kay Felipe 200 ka tinapay dili makapaigo. Hallelujah! Sa kadaghan sa mga tao, sa mga lalaki pa lang 5,000 men. Wapay labot ang mga bata, wapay labot ang mga babae. Ingon si Felipe, Ginoo, bisan pa mo palit ang mga tinapay, dili ini makapaigo kanila. Kay shortage ta, kulang atong budget, pero siling sa Diyos, tagay akong ninyong pagkaon kung ay makaon, na ay bata ang ipresentar, 2 ka isda, 5 ka tinapay. Kay Felipe, hallelujah, 200 ka
tinapay dili makaigo. Pero sa Dios 5 lang ka tinapay, 2 ka isda. Kagin padamo sa Dios ang isda, di padamo sa Dios ang tinapay. Wala nagdamo ang isda, wala nagdamo ang tinapay kung wala giapuan ni Jesus sa ministry di ay kinanglan kita ng mga pastor. Hallelujah! Musalom, mag-go deeper sa mga pag-ampo. Kaya usa ka butang, kaya mo padala ang Diyos o magdaghang mga kalaga. Mo padala ang Diyos o daghang panalangin. Muhatag ang Diyos o divine knowledge and wisdom from the Word of God. Sa panahon mo lublubta, hallelujah, sa pag-ampo. Prayer can change everything. Laliman ka ang ulo sa isda, ang lawas, hindi tipik-tipik. Ang ulo sa isda para sa akon gatubo. How come nga ang 5,000 men ng mga tao na pa'y sobra 12 kaalat nga mabusog sila. Balon to sa bata. Mutong ipabalon sa iyang mama, sa iyang papa. Kay igo ito sa iya, parang ito sa iya. How come nga makakaon ang 5,000 ka mga lalaki? Pero tungod sa pagkamilagroso sa Diyos. Hallelujah, wala nagmultiply ang isda kag ang tinapay kung wala ginprihan ni Jesus Christ. Mga kaigsunan, sa akong pagsabot, usbon ko sa pagsulti, kada puksi sa tinapay gatubo. Hallelujah, ang 5 ka tinapay wala nagbuhin. Ang 2 ka isda wala nagbuhin. Kada puksi sa ikog, kada puksi mga igsunan sa ulo, gatubo ang ikog, gatubo ang ulo. Hallelujah. Ingon na yun ang mga apostoles, Ginoo, paano ni nahimo ni sila sa Diyos? With men, it is impossible. For God, all things are possible. Hallelujah. Wala ko nakaila kasi mong Diyos. Hallelujah. Kung may kapigatuhon nga mag-aabot, hallelujah, go forward lang. Hallelujah. Wala sang pag-atras, wala sang pag-isol sa ministry, sa pag-alaga sa Diyos, kung nakaila ka sa imong Diyos. Amen. Usara kabutang nganong ang tao mo backslide, wa pagid siya totally kaila siyang Dios. Mingon siya, siguro magsimba pangalagad, wa may nausap. Nagtuto man ko bilang worker. Ano maura man ko gyapon? Imo na una-una. 12 verse 2, Book of Romans, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pag una-una ka ba? Kung magsimba ko, wa ko'y kwarta. Kung magsimba ko, wa ko'y bugas ka matig ang pagkahuman. Kung magsimba ko, mga lagad ko, dagang una-una. Una-una mga na. Amen. Muna kinaanglan nga ma-transform ang imong mindset. Kung magtutong ko sa Diyos, dapat magtutong ko sa pag-eskwela, di ko magtutong sa Diyos. Kung magtutong ko sa Diyos, wala man. Una-una mo lang nga. Dapat i-transform ang imo. Una-una. Una-una mo lang nga. Kung magpasto ko, di ko magkayuhan eh. Kung magtutong ko mo, dagang di pa una-una. Kung maghatag kong ties, pag-amot ko, makuha yan eh. Una-una mo lang na! Ang gihatag sa bata nga 5 ka tinapay o 2 ka isda, nadula sa iya, wala, nahimong instrumento, hallelujah, para sa Diyos, nga nakakaon ang 5 ka libo!
Una-una lang na nimo. Pero di naman ko kapalit o sa ina. Una-una lang na nimo. Hindi naman ko makaminyo ani. Una-una lang na nimo. Hindi naman ko kapalit ani. Og motor, di naman ko kapalit. Og balay, di naman ko kapagwapo sa kong balay. Di na. Hoy! Una-una lang na nimo. Usbak mo una-una. Palakpak para sa Diyos. Ang una-una ni Pilipin, di kaigo. Una-una lang na nimo. Nagtimbang ko kakuanan eh. Kasulod sa buwang as a teacher. Luka naman kung hula ko ang magyapon. Hindi naging guro kasulod na eh. Hoy! Una-una lang nimo. Una-una lang nimo. Kung sa giingon ni Jesus, lisod sa tao pero sa Dios sayon. Sabi mo ka, nagdi na yun matabo. Kay tao man ka, pero sa Dios, walay butang nga di mahimo. Kung nakaila ka sa imong Dios, walay rason nga mo back out ka. Kung nakaila ka sa imong Dios. Amen? Muna si Gabriel, bisan unsaon ni Lucifer, di yun padala, magpabilin din siya sa tubang sa Diyos. Ano man, ang iyang pag-ila sa iyang Creator. For with God, nothing shall be impossible. Woo! So karon ingon si Lord kay Ezekiel, mabuhi ba ni? Ingon si Ezekiel, nasagad ka. Okay. Ako ni isulti usaba. Ang tulang pagkasayunan ni para sa Dios. Ano man? Giporma niya ang tao gikan sa abog. Nganong malisuran man siya nga ang tulan buhion niya pag-usab. Butangan niya ginhawa, ibalik sa porma. Nga abog gani makisunan, abog pa way tulan, abog. Gituga sa Diyos ang tao. How much more natula na? Amen? Ingon ni Satan nga tempter, scamster, deceiver. Ingon siya, if you are the Son of God, command these stones become bread. Limot gid siya. Nga kaya sa Diyos butangan bakbak gani ang bato. Kag pasimbahon niya ang bato kung ang tao di mo simba sa iya, ang bato mao ang replacement nga mo simba sa Diyos. Di lang kaya sa Diyos, hallelujah, ang mga bato himuon tinapay, kaya pa sa Diyos butangan espiritu, butangan kamo, butangan papa ug dila tingog nga mutayaw kaniya, dili lang niya kaya himuon ug tinapay ang bato. Kung hindi mo sa Diyos ang bilog kalibutan, why not ka din niya makaya ang bato himuon tinapay. Di lang siya magpailan sa Diyos, sa kay Satanas. Kay ang tinapay naghalin sa harina. Di pwede nga ang bato himuon tinapay, kundi ang tinapay naghalin sa harina o ang harina himuon nga tinapay. Dili pwede mag-igsunan usbon ang nature. Ug ang gadisib sa iya yawa. Una nga rason nganong wa gisabat atong mga pangamuyo, mga demand sa Dios. Una bes nakita siguro sa Ginoo nga murag yawa. Ang imong batasan, ang nature sa yawa na mo. Kuna kay i-request sa Dios, di ang Dios maminaw kay mura kag yawa. Lapakan ang atong buhay ng Dios. Check your own self. Ha?
Ang uban maingon, anak ta sa Dios. Nya ang kinaiya anak sa yawa. Ang kinaiya liwat sa yawa. Kung anak ka sa Dios, dapat liwat ka sa Dios. Palakpak para sa Ginoo. So, ingon ni Ezekiel, ikaw na kay balo. Mga kaigsunan, exceeding great army. Ikaduha nga punto. Ecclesiastes 9:4. For a living dog is better than dead lion. Asa may kusgan, asa may bangis, asa may stronger, idok o kung leon. Pero ingon si King Solomon, mas maayo pa ang buhi nga iro kaysa patay nga leon. Unsay pulos sa imong pagkaliyon nga patay ka. Unsay pulos sa imuhang abilidad, sa imong gasa, sa imong mga talento, bansay ka mo awit, bansay ka mo tukar. Tanan bansay ka, pero patay ka. Patay ang imong pagtuo. Patay ang imong commitment. Patay ang imong dedikasyon. Patay ang imong pagsimba. Patay ang imong pag-alagad sa Diyos. In terms of giving, patay ka! Capable ka, pero patay ka! Mas maayon pa ang ido na alikison kay magamit pa sa Diyos kaysa leon na hindi mapuslan kay patay. Kung wala ka na get involved sa buluaton sa Diyos, you are dead in the sight of God. You are useless in the sight of God. Although nga ikaw capable, although ikaw, hallelujah, may kapasidad nga maghibo sila ka mga butang, pero di ni mo mahimo nga man ang patay nga tao wala galiho, wa naman ka galiho, patay man ang imong pagtuo sa Dios. Kanang mga tao nga wa nag-get involved sa bulaton sa Dios, patay na jud ka. Ang uban gahatag ikaw wa. Ang uban gasimba ikaw wa. Ang uban ga-participate diri sa buluaton sa Ginoo. Gapasan simento, gapasan balas, gapasan makaigsunan, mga bato, ano pa din nga mga activities sa sulod sa church, hallelujah. Ikaw wala makaigsunan. Isa lang karason kay patay ka na. Nya siling sa balang kasulatan, tulan nga mala, pagka malahan ang yun nimo. Niya katoon sa simbahan pero gaugara ka. Pamanyos diya o Diyos oil para maghining-hining, malarag kayo. Nilingwak na do'y paglaong. Pero salamat nga may gamhanan kita nga Diyos. Gabisan perting manahan na nimo. Gusto gapon sa Diyos kagabitin na ka. Hallelujah. Sa panahon, hallelujah, nga naialagad sa Diyos, hallelujah, nga muatubang nimo wa pakasulti basta nanay alagad sa Diyos, nga naasi mo atubang surbol na naa, hallelujah, nga na'y plano ang Diyos sa kabuhi mo. Sunod gatikang siling sa Diyos. Ezekiel prophesied upon the dry bones, and you said unto them, thou dry bones, listen, hear the word of the Lord.
Nasabtan na to? Unsang giingon sa Dios? Kung dili maminaw ang mga tulan, ang mga exceeding great army, sa iwali, sa isulti, sa itagna sa tao sa Dios, dili jud ka mabuhi. Hallelujah. Prophesy upon these dry bones and say, dry bones, hallelujah, listen to the word of God. Bisan pagkamalahan na nimo, pero mabatian mo pa ang pulong sa Diyos, may tsansa na buhiyon ka sa Diyos. You cannot stand and fight alone without the word of God. The Lord Jesus Christ said to Satan, man should not live by bread only, but every word that proceeded out from the mouth of God. Ang buhata kung kabuhi ka na ito, magigsunan, is the word of God. Hallelujah! Kung patay na imong pagtuo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of Christ. Woo! Ganong wak ka na buhi, uli na lang sa inyo, maura kayapon, wak ka na minaw. Kaya giingon sa Diyos kay Ezekiel, sulti, prophesy upon the dry bones and say, thou dry bones, hear the word of the Lord. Una nga, ang imong pagkamala, nagyapon, kay wa ka nang minaw sa pulong sa Diyos o imong i-aplika sa imong ginagawa. Amen? Musugot ka sa dili kung walay alagad sa Dios nga mapadungog o mupadungog kanimo sa mga pulong sa Dios, dili gyud ka mabuhi. Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Di na to isikway, as the manner of some is, sama sa gibuhat sa uban. Di na to isikway ang mga pagtililipon. Dili na to ibaliwala ang mga gatherings pakigsunan. Kay diha ta gakuha og pirsa sa atong pag-alagad sa Dios. Minaw gyud ta? Tanawa si Ada man ay gisulti na ako ni kagabi, isulti na ako ni para sawa na kasayon. Ang kaman sa Dios 2:16 to 17. Paingon sa 18, tauna ninyo ang bunga sang tanan nga kahoy diri sa katamnan, except lang sa tree of knowledge and tree of life. Pero wa man dagi kamano ang tree of life, ang tree of knowledge lang. What is good, what is evil. Ang forbidden fruit, forbidden tree, kagibutan sa Dios tunga Diyon. Ganos tunga Diyon para makita nimo permanente ang bawal. Sayop na nga magsigi kag likaw sa bawal. Kadi ka gusto makita nimo ang bawal. Gusto sa Dios nga pakitaon ka permanente sa ginadili para ma-motivate ang imuhang faith sa Dios. Mao na gibutang sa Dios gitanom dili dito sa kilid nga matago ang bawal. Gibutang sa Dios ang bawal nga makapatay sa ilas tunga para kada adlaw ilang makita
Hindi nyo lang pag-i-misinterpret ang akon nga ginsulti sa inyo. Kung sa manis pastor nga mulikaw ganit mi sa mga bawal kay para di may kasala. Pagkatawon maginuon mi niya. May mga butang na dili dapat lang tawon, ha? Oh, katang gunting sa buhok, o sige, igunay si mo ang katre. Eh kung di mo na gunitan, di man na makaputol si mong buhok sa mga babae. O sige, ayaw sunugan ninyo ang inyong mga dilargo. Sige, ayaw. Iputang lang. Ha? Para na sa mga tao nga libon. Ang bawal gibutang sa Dios. Halilis nga, para makita nila kada adlaw. Para lang taon sa Dios kung muabay din sila sa kaman sa Dios. Pagkadagan nagbawal, pag humanag ng simba, pagkadagan nagbawal. Pagkita ni mo sa kumbana, bawal. Pagkadagan nagbawal. Pagkadagan na. Kung ang imong bana, mauna ang tintasyon sa mong kinabuhi, hindi ka kasimba, di mo na mawa, di mo, wala kang matay. Kay kung yung inani mo pisanasa, pasalamati nga naiasawa, sigig, diktas mo, ay nagsimba, ay nag-adto. Ha? Challenge na para nimo, kay dira nimo, privilege nimo na nga mapakita nimo nga ginigugma nimo ang Dios labaw gyud kaysa imong asawa. Kay kung may mga challenges, walay mga challenges, wala, hindi ka challenge. Ha? Brother Jeffrey? Una nga, ang atong mga partner, magsigi kinausay, upo sometimes, may inaalaw kita sa Diyos, mga kaisunan, kay para ikaw mamiminar ang imong kaisog, imong pakto, imong delegasyon sa Diyos. Amupod kami ng mga pastor. Kung mapadayon mi sa pagwali o kung hindi, kung lang tao na namo, nga di na mo kasimba, sunod, pag-uol man mi, mayroon. Ialaw kina sa Diyos nga ang diferensya lang na kung ikaw matunan. Di ba? Sa Joey? Pagkanindot na sa mga mensahe, mga kaisunan, na tayong mga eksperyensya, pero nga naman, nga muhimo ka puntag mga putang nga makapasakit sa Diyos. Kaya mensahe po na sa pastor, mga kaisunan, nga among mamintinar ang among dedikasyon sa Ginoo. Anak. So, ang pulong sa Diyos, mga kaigsunan, nga kung tumanon ni Adam and Eve, unsa ang kaman sa Diyos, tanang mga bunga sang kahoy kauna ninyo. Ang isa lang katanong ng iyang bunga na tanom sa tunga dili ninyo kaunon. Kaya sa panahon ninyo kaunon, ingon ng Diyos, mapatay yun mo nga totoo. You surely die. Surely die. Patay yun ka nga totoo. Akong gilantaw ang chapter 2 kag chapter 3 sa book of Genesis. Wa gi-record nga si Adam and Eve namukpo sila sa bunga sang kahoy kag ginalaw sa Dios. Wala. Tani gisulat. Ang katapusan ng verse sa chapter 2, pakisunan, Adam and Eve, both of them are naked. O wa sila na uwaw sa kadausa. Chapter 3, temptation na. Ang manog, gisudlan ni Satanas o nagsulti na kay iba. Why record pakisunan na nagsige silang pamupo sa bunga sang kahoy, nag-ialaw sa Dios kilang kaunon. Wa pa. Bantayin ninyo ha, once ang Diyos na i-allow nga panalangin nga ato ang maangkon, i-interrupt po na sa yawa, nga di mo na maangkon. Amen.
Kung nag-ingon ang yawa, ang serpent kay Eva, gisugo di ay sa Dios nga dili mo makakaon sa tanang bunga sa kahoy sa Garden of Eden. Entertain na yun si Eva. Gi-revise. Gi-logic. Kung entertain na yun si Eva, dili ipakaon sa Dios. Tanan. Luwas lang sa tanong nga ginadili. Nga bisan pa sa paghigap, ginugangan ni Iba. Kay once kakaunon, basi mapatay ka, o gibuhi na po. Basi mapatay ka. Kaya sa Diyos, you surely die. Meaning si Iba o si Adam, wa paka-enjoy makaigsunan sa sigig pamuko. Logically speaking, di man sila mamatay. Bisan di sila mukaon, di sila mamatay. O wakon sila kakaon sa tree of life. Kaya kung nakakaon sila of tree of life, pagsupak nila sa forbidden fruit, forbidden tree, di na sila mamatay. Sa akong pagkaintindi, wak pa yun sila naka-experience o kaon. Pwede po nga ilang na pamukpok na tanan ng tilawan, ang wak ilang na tilawan, katong ginadili. Pwede po, pero pwede na po, di mo ta maka-point out, anak. Pero sa akong pag-intindi, makaisunan, di palulamuman ko sa tabang sa Ginoo. Wa man to didili sa Dios kakauno nila ang tree of life. Pag nila kaon sa forbidden tree, forbidden fruit, amo tong didili na sa Dios, gipahawa na sila sa Dios sa Garden of Eden, kay base makakaon sila sa tree of life, ganaan na sila sala, di na sila mamatay. Gets niyo? Dua ka kahoy ang makapatay, kag di ka mamatay. You live forever. Muna sa ang tree of life. Karon kay gisupak. Ang padayon ng gisupak. Unsa ang ilang ipopo? Instead nga ang bunga sa tanan nga bunga sa kahoy nga ginalaw sa Dios nga ila kaunon, ang ilang gipupo dili ang bunga sa ilang pagsupak sa kamay sa Dios, kundi ang dahon sa kahoy, dahon sa higuera. Instead nga ang promesa sa Dios bunga sang kahoy, ang ilagin pupo ang dahon sa kahoy sa higuera, kag ilagin tahi kaging tabon sa ilang alawas. Once nga violator kita sa kaman sa Diyos, instead ang bunga imong maangkon, ang dahon na lang ang imong pupuhon. Amen? Ingon ng kapitan, matabo ka ni, nga bisan pa gani ang mga bata sa lugar sa Samaria gipangaon, nga pagkaugma dayon ay panalangin ng Diyos. Matabo ka ni, nadunggan ni Prophet Elijah. Ingon ni Prophet Elijah, pagkaugma, igo raka makakita, pero di ka katilaw. Pagkaugma, nagdinalaga ng mga tao dito, kay ang upat karoon nagsugid nga daghan dito mga pagkaon, gibiyaan sa mga soldado sa Syria, kay nadunggan nila nga pagkadaghanag mga soldado sa Israel. Wa sila kay palong upat na diay ka aroon nga tao na naglakaw, ang ilang tingog silang mga tikang sa ilang mga tihil,
kasuladusan sa Israel. Mauna, hanggang bisan di ka bansay, moment sa mixer, kung ang dihog sa Diyos na animo, butahong ang sound system. Butahong! Hallelujah! Ang kanang music para sa Ginoo. Ang Diyos, ang operator sa tanang operator sa kalibutan. Tahong kayo ang Diyos mo mix. O dinalagan ang mga kasoldadusan sa Syria. O gibiyaan nilang kapayo, ang panapto ng pagkaon, ang bulawan, pagkahadlukan nila. Wa sila kabalo. Ang upat ay katao, mga aron na pita ni makatay. Wow, ang ikakabit sa Diyos. Pagkaugma yun. O pagkadungog sa Israel, ha, dagang pagkaon, hala, nagdinaguso ang tanan, pagkaon na muna. Mabitaw ng tao na gutom, no? Mo na mabulaan ang tao na ginagutom sa pagkamatarong. Kaya ang tao na gutom sa Word of God, isang di na mo hagadon, manto na simbahan. Pero ang way, di panggutom, bisa pagkagadon mo, tagagpiti, di mo ito. Yung pagkakabusugan ako, Pastor, mo na atong prayer, Lord, dapat na maminti ko gutom. Hallelujah, sa imong mga pulong. Kaya ang tao gutom sa pulong sa Diyos. Maninguha na makaadto sa simbahan. Maminaw wali sa basto. Amen? O karon, nagdinaguso ang mga tao. Antong way pagtuo na kapitan. Kung saan ay tabo, nastampid, gilapak-lapakan sa mga tao. Tsak ginambal sa tao sa Diyos. Igo ra ka, makakita. Pero di ka makakaon. Oh, sa mga may pagtuo ha, bisan bukog, di mo katilaw. Sa dili matinuhon sa pulong sa Diyos, sa kuliwali. Igo ra ka makaibalo. Gi-bless ng FC. Ang kalami ang FC. Pero di ka na katilaw. Palakpakan ka lang itong buwit na Diyos. Hallelujah! Palakpakan ka lang itong buwit na Diyos. Oh, salamat sa mga pulong niyo. Oh, praise God. Hallelujah. Tinguhan na balang kasulatan. Prophesy the wind. Ezekiel. Nakaway mga wali-way, mga Bible study, di kita mabalik sa dati. Amen. Di ba, John? Nabalik ka na sa dati, John, no? Na mag-iwali? Gwapo na kay John. Praise God. Ang usama nagpabuhi ang pulong sa Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. Naiusa ka babae sa John chapter 8 verse 7. Di na ko mahuman. Ingon si Jesus. Kinsa man kaninyo diha sa inyong tunga ang walay sala. Kinsa da kaninyo ang sinless. Kaya ang babae ilang gidala sa mga Pariseo kag Eskriba. Asa mabasa? Verse 4 siguro? Atras ko no? Sabi di mo? 3? Oh, ara. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, gibutang yun sa tunga. Gipapungko. No, ipapungko. Di ba? Nagi sa tunga. O gingon si Jesus, kinsa ang walay sala diha kaninyo? Sinless. Siya ang una ng mga bato, sini nga babae. Meaning, katong mga Fariseo kag Eskriba na natoy mga bato. Kaya ang babae, according sa law of Moses, madakpan ka nga adulteros ka, adulterer ka, fornicator ka. Once masakpan ka, actual,
sa akto. You deserve to die by stoning. Amo nang layi. Patyon ka. Pinagi sa pagbato. Bisan usa na lang ka bato, usa ka tao. May 10,000 ka mga tao nga magpuyat bato kada isa. Di ka mabuhi. Ang nagdala sa babae nga nasakpan ang Fariseo kay Iskriba. Ang Fariseo kay Iskriba, mauni sila ang nagabatikos sa korte. Ang napaw nila sa Sanhedrin. Sa court system, ang pamangkot, ganong gitala nila ang babae sa tubang ni Jesus. Nga si Jesus di man member sa court of hearing or sa court system. Against maganit sila sa teaching ni Jesus. Sa akong pagsabot, makaigsunan, before nila gindala ang babae dito kay Jesus Christ, tapos na itong hearing. Na nato'y death penalty. Nasakpan man sa akto. Pero kung wala, hiringon pa na. Pero pagdala dito, automatically, death penalty na. O katong mga Pariseo, waka na nila gibato, gitala nila kay Jesus Christ, anong purpose? Para testingan si Jesus, trapon si Jesus, umilton pag nila si Jesus. Unsa ang imong hukom ani nga babae suno sa lahi ni Moises? Nagsulong sila na kay mga maalam sila. Wa Pariseo alam, mga Iskriba mga maalam na. Wa na gini sa iksitan. Kung musulti siya, nga patyan ninyo siya, pinag isa pagbato, muingon sila, wa kay klaro, manuluwas mata ka. Wa kay kaloy. Muingon si Jesus Christ, ayaw! Muingon po sila, violator ka sa lahi. Walay iksitan si Jesus para nila. Pero human na to, nanay din pinanti ang babae ha. Dalo na lang ito nila, kaya iwan na lang sa gidalas to nga. Si Stephen, gidalas to nga. Gidala to anay sa korte. Ginhiring na ito. Tupag si Stephen, dis nakasalan sa wisdom. O was na mahimo, ang ina ginimo, gidala sa tunga si Stephen, kag dito ginbato. Once gidala ka sa tunga, batuhon ka na. Kagusto nila ang una nga magbato, si Jesus! Hudiyo magkaka, so mo nang lahi. Okay? Ang babae magigsunan para sa akon, pero kinatong ihimidion. Pagdakop sa iya, sa aktual na paghimo, dito nagsubod ang babae sa pag-ibig kapag hinulsoy. Gindala maging sa kurti, sige lang ito sa hindi, para sa akon. Ikaw ko nobe, kabalo babay palantiyon siya. Sige na kagkaglaw. Sige katawa. Pagkasubok yun, apil ang paghilak. Di ba? So, antong babae, dito pa lang sa korte, sa kamot sa mga Pariseo kay Iskriba, gauyat sila uldosan bato, pero hindi nila mabato ang babae na naman. Gihapit nila kay Jesus. What if kung si Jesus Christ wala sa tumatay? Automatically ang babae patay dito. Eh? Kung wala si Jesus, dito pa lang sa korte, pagdala sa mga Iskriba at Pariseo siya sa kay Jesus, dito una pa lang dinuwas na siya sa Diyos. Kaya ang manumbato sa iya, hindi nakabato kay ara si Jesus sa tumatay sa iyang ministry. Pero, kung wala ang Diyos, kung wala si Jesus, hindi ka makalapot
abot sa simbahan. Dito pa lang ka, halaga sa gawa ka kaila sa Diyos, gawa ka kaila sa tulong sa Diyos. Dito nagmanifest na ang pagkasibyo sa Diyos sa kabuhay mo. Until sa style nangyari ka ni Ray sa tubang sa presensya sa Diyos. Huwag ka na ligsan, huwag ka na patay sa sakit, huwag ka na patay sa tino. Hallelujah! Iproteksyonan ka sa Diyos until one day ari ka na sa balay sa Diyos. Dito pa lang ginuwas na ang babae ni Jesus. Kag ang takos na magbato sa babae. Kasi ni Jesus, sino diha ang way sana? Kinsa diha sa inyong sinless? Ang sinless mo ang nagsulti. Si Jesus. Siya ra ang angayan na mubato sa babae. Kaya siya ang walay sala. Amen? So una, nga pangutana unsa imong hukom. Kung sa gihimo ni Jesus, verse 8. And again, he stooped down and rolled on the ground. Nagduko, kag na, verse 9. Atras, dito ang verse 8. Okay. They said, tempting him that they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. Unsa nagtuko si Jesus, kanang sulat, pinagi sa iya nga, tudlo, nga daw wa ra siya kabati. Wa niya gi-entertain. Una, pasalamat ang babae nga nabisto siya. Kag ang mga accusers, pasalamatan po niya. Kay ang mga accusers, ang mga skriba, ang mga Fariseo, sila ang nagdala sa iya sa atugang ni Jesus. Kay kung wa siya naaktuhan sa iyang sala, sige-sigihon dito niya. Wa man sa nasakpan. Pero salamat na nasakpan din siya. O gi-accuse siya. Daghan kaayong mga judgmental, mga accusers, mga kaigsunan. O ang mga accusers amo ang nagdala sa iya sa tubang ni Jesus para sa mga tao. Hallelujah! Praise God ka na nasala. Pasalamatan na ito ni sila. Nga kanan mga tao ka na kay Palo silang binuang na binuhatan. Maunang hinungdan nga makapaduol ka kay Jesus mga yung tamang sa Ginoo. Sakta ninyo. Wala nakasapot ko sa mensahe. Kaya nang daghang mga halas pastorone, disable na halas pastorone. Angel na nga, gabog sa church kaya, ang pastorone, di na Holy Ghost, di na Diyos is Jesus Christ. Adaghan na kayo, mga sulte-sulte. Akong himo, lob-lob sa pangamuyo. Kaya mao nang hinungdan nga nagpaduol ko maayo sa Diyos. Mao nang hinungdan, hallelujah, nga ako giklos ang Diyos. Praise the Lord. Amen? Mao na nga, pasalamatin ninyo ang mga prosecutors na kinabuhi. Pasalamati ang mga tigingapot sa inyong kinabuhi. Kay tungod nila, diya ka makahilak sa tubang sa Diyos. Dito pa lang sa korte, gikan sa pagsakop sa iya, naginulso na to ang babae. Sa time ni John the Baptist, awalin niya, water of repentance. Oto ang katupad ni Jesus Christ nga may sala na ay judgment nga death penalty dito uban sa iya, ibitay sa kahoy sa cross, no? Ingon sa Lord, kung tuwa ka na dito sa paraiso, dumduma ako. Kung dito ka na sa mong ingarian, dumduma ako. Sila ni Jesus, karon na adlaw, dalon ko ikaw sa paraiso.
Di ba? Kay ang nahukman sa kamatayon, may pagpasol na siya ng galingon. Kaya ingon sa gani, ikaw ba, imo pag-isutuhon ni si Jesus. Ha? Kita yan ako sa atong gihimo. Dapat tapat yun kinakasalata, pero kini siya mo'y sala. O, di ba? Pag ingon niya nga, kita tapos. Dapat yun, tungkol sa sala, naginulsol na siya. So, atong babae, naginulsol na, dito pa lang makisunan, diniskyo na sa ni Jesus. Giluwas na siya. O, di ba nasulat-sulat? Dili pwede nga masulat-sulat si Jesus Christ sa yuta nga way hinungdan. Di na pwede yun. Naikamot nga nagsulat sa dingding sa tiny Belsasar nga hari nga kapuling ni King Nebukadnezar. Kaya gigamit ang mga gamit sa simpaksa sa templo, gigamit sa inom, nasuko ang Dios, naikamot sa Ginoo nga migawas og nagsulat mini tikil aparsen. Di ba? Wala nang sulat. Mini tikil aparsen. Mo nagisulat. Dis na kasabot kung sa mana. Si Daniel ang nagubad nila. Kamot sa Dios. Ang ikaduha nga tapit substone sa 10 Commandments ang nagsulat una si Moises, gibuak mo niya, siya kasuko. Ipasaka sa Dios liwat sa bukid, nag-fast another 40 days and 40 nights, dry fast. O ang Dios na gyud mismo ang nagsulat sa iyang tudlo o kana ilang i-preserve dito gimutang sa covenant box. Sungkod ni Aaron o ang mana butang ko nila. Tudlo sa Dios. So di pwede nga mo kuret ra si Jesus Christ. So ay klaro ana ba? Giingon diya o wrote nagsulat para sa aton. Sa tabang sa Ginoo. Mangkot ang ito. Dili ko ang marag, napawag ko sa inyo ang marag, grabe ko spirituanon yung si Pastor Dili. I-share lang nila ko sa inyo ako experience. Nag-pray ko dira sa sulod, kadlawon, patinghilang ako sa Ginoo. Una nga ko, Lord, kung sa kang inyong gisulat, wala ko gipangayo kinsa ang ngalan sa baye. Wala ko pakialam niya. Wala pinapot na niya. Ang akong gipangayo sa Dios, Lord, unsa man imong gisulat. Naay mga portion dito sa Bible kung interested ka na ng tao. O bitaw na, before ta mo to sa Bible, pangayo tagkalam sa Ginoo. Anyone lack wisdom, let him ask of God. O na Bible James. Before ka mo tuon, pamamuyo. Kay bisan, kung mutuon ka, di ka mangamuyo, nagdagag wisdom, di ka kasabot. Kaya kaya sa wisdom, sa divine wisdom ng Diyos, huwag ko nakapangutanan na sa Diyos. Tignan mo sa sado ko. Wala ko sa sado ko. Unsa ang imong gisulat, Lord. Hindi na pwede, oy. Gawa siya'y gisulat. Di ba babae, ingon siya nga, asa naman ang manuglabay, patuni mo. Asa naman ang mga accusers, ingon sa bay, buwan na. Namuli, maninuon sila. Ingon diyon ni Jesus, bisan ako, huwag ko naghukom niyo, nimo. Siya na ako, ako nagbato niyo. Kung sa iyang isip, ingon, go and sin no more. Lakaw, kagdili na magpakasala. Kung asa ingon, go and sin more. Ingon siya, go and sin no more. Kung sa iyang isulat, excited mo? Amen. Kung sa iyang isulat. Ingon ni Moses, Lord, kung papaso ni mo sila. Kining mga tao, imong giugtasan, kaliwat ni Abraham. Kung imo silang papason, pamatyon,
ang akong ngalan Ginoo sa Book of Life panasa. Isang kasulat sa atong ngalan sa Book of Life, ang Diyos, si Jesus. Unsa yan isulat? Ang gisulat, wa man gisulti ni John the Beloved kay siya ang writer sa Book of John. Pero interesado yung ko, Lord, unsa imong gisulat. Sige kong hilak na nag-pray sa Lord, Lord, tagay ko Ginoo. Sa imong gisulat. Gitubag ko sa Diyos, ingon siya, akong gisulat. Ang iyang ngalan. Pero dili na ko i-reveal kinsa iyang ngalan. Kundi ang akong gisulat, ang iyang pangalan. Dari pa lang sa yuta, ako nang gisulat in advance ang iyang ngalan. Go and sing. Gisulat na sa Diyos ang iyang pangalan sa Book of Life. Kaingon ang Book of Revelation 20 verse 10. Muli ko masayok mga kaigsunan. Hallelujah. Or 15. Hallelujah. Revelation chapter 20 verse 15. And whosoever was not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire. Sa panahon, dili mga plagan ng imong ngalan sa libro sa kinabuhi, itakbong ka sa inferno, itakbong ka sa kalayo. Hallelujah! Sa dagat-dagatang apoy, mga kaigsunan. Hallelujah! So ang ngalan sa babae, gisulat na ni Jesus, mga kaigsunan. Hallelujah! Praise God! Siguraduha, mga kaigsunan, na dili mapanas ang imong ngalan sa Book of Life. Kinsayang lang ni Apostle Judas Iscariot, mga kaigsunan, kasi sa Bible, ang 12 kangalan sa mga apostoles, tuwa dito sa 12 ka-foundation, hallelujah, sa tingarian sa Diyos, hallelujah. Kada haligi, mga kaigsunan, nasulat ang ilang pangalan. Ang nasulat nito nga pangalan, kapuli kay Judas Iscariote, nakita ni John the Beloved sa gidalasan dito sa kalangitan. Nakita niya ang ngalan ni Matias, mga kaigsunan. Perteng nuguna, hallelujah, kay Judas Iscariot, unta diha ang ngalan. Pinutungod kay iyang gibaligya si Jesus. Was ibaligya nimo ang imong motor, dili ka na nagbalig-iya. Hallelujah, gibiyaan niya si Jesus. Ginpalitan, ginpailo sa 30 pieces of silver. Church, hindi pagtubuti nga ipailo mo lang, ibaligya mo lang si Jesus. Sa imong trabaho, di ka kasimba. Ibaligya mo lang si Jesus. Sa imong profesyon, di ka kasimba. Sa adlaw na Domingo, bisan pag makuha mong tibuok na kalibutan, kung ang imong kalagawa, wal pulos kanimo. Kung makuha mo lang ang kalibutan, tanan, footstool lang na, palatugan sa tail sa Diyos. 66 verse 1, Book of Isaiah. The heaven is my throne, the earth is my footstool. Ang makuha mo lang, kung makuha mong tibuok kalibutan, palatugan lang sa tail sa ginga mo si Jesus. Amo ang Diyos na kaigsunan. Ang pinaka-importante, kamaangkon na to, ang naghimo sa kalibutan. Hallelujah, whose name is Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ingon ni Jesus Christ na kaigsunan, unsa man ang kapalit, unsa man ang imong maginansya, makuha mo ang tibuok kalibutan, mawa ang imong kalaga. Ingon si John the Beloved, greater is He that is in you than he that is in the world. Your body is the temple of the Holy Ghost. Mas pinansyado kita. Bisan pag mga tao nakaturna over the world, makaigsunan, kita yasog
ang kalibutan, biyaan ng inato, ang bulan malabyan ng inato, kay mo na pala kasulatan sa pagtulong sa katapusan ng budyong. Hallelujah, ang mga buhay hindi mag-una sa mga patay, kundi ang mga patay ng aral kay Kristo, panahon sa Diyos, kang magdungan sugata sa nawaan sa Diyos, kang magpuyon dito sa kingaringan, mga isunan. Revelation 3:11, hugdin inyong nabatunan, na walay tao na makaagaw sinupurong-purong, hindi magsayang sa mga nabaptize ka in Jesus' name, nabaptize ka sa Holy Ghost, hallelujah. Imo ng pangalan, ang imong pangalan, ginsulat na ni Jesus sa book of life. Pero kung mag-backslide ka, magtalikod ka, until na mapatay ka, panason sa Diyos ang imong pangalan sa book of life. Siling sa Diyos kay Moses, Moses, ang akong panason sa book of life, ang tong mga tao na nakasala, pero ikaw ang may sala, hindi pwede nga mapanas ko ang imong pangalan. Hindi pagtuguti nga mapatay ka sa kalibutan, nga mapanas malang ang imong pangalan sa book of life. Tuguti ang imong kinabuhi nga mapatay ka, makasiling ka para sa Apostol Pablo, Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Precious in the sight of God is the death of His righteous. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa panahon na baptize ka na in Jesus' name sa tubig, ka-receive ka ng Holy Ghost. Naa ka na sa list, sa book of life. Pero si Judas Iscariot, ipaylo yan lamang ng Diyos. Kibaligyan niya sa kwarta. Na yung mga tao nga ilang ipaylo lang ang Diyos sa material na mga butang sa mga kalibutan. Una sa ikan, naglibot-libot siya. Ika-7 days, pagka-7 days, nga libot, ika-7 times na po nga libot sa ika-7 days. Kag nagdayaw sila tanan, kag ang pader sa Jericho, two walls of Jericho na flat. Pero pagsulod nila, may kaman Diyos nga dili hilabtan, dili kawaton. Ang mga butang sa sulod sa Jericho, dalon dito sa balay-bandian. First fruit na, usa na sa kabalaang butang para sa Diyos. Pero pagkakita ni Ikan sa Babylonese garment and silver and gold, iyakin tago sa iya natin. Wa niya ito napuslan. May paluan ni Joshua pinaagi sa pag-reveal sa Diyos. O gipatay sa Ikan, iyang asawa, iyang mga anak, pinaagi sa pagbato. Ang pamangkot, iyang nasuksok ang Babylonese garment, anak. Wala napuslan. Maupatong gitunaan siya kamatayan. Si Safira, si Nanias, na sila'y commitment, mapaliga ang yuta, ang tanan, nga presyo, ihatag sa mga apostolos. Pero pagkakita nila sa presyo sa yuta, ginsudlan sila ni Satanas ang ilang tagipuso, kag napuno, kag namutik, kag dito napatay. Una ang bana, ikaduha ang asawa. Napusla nila ang half na presyo sa duta na ilaging baligya. Wala. Amo pang gitunaan sa ila kamatayan. Si Judas, iyang napusla ng 30 pieces sa wala. Iyaging balik.
Lagi na boy. Ikaw, Bi, mapalit mo to sa relief. Mapalit mo og nindo ko si Tatos. Katumbas sa dugo sa Diyos. Inconscientia si Judas Iscariot. Wala na po sa Diyos. Kaya mo ang tintunaan siya kamatayon. Naglumpat sa bilas. Faith about paminsara. Naa ba kay maangkon sa mga butang ng kalibutan? 2 Peter chapter 3, 11 to 12. Tanan nga mga butang sa kalibutan sumugon sa kalayo sa Diyos. O walay mga butang nga dili matunaw sa kalayo sa Diyos. Naa ba kay mapuslan diri? Nganong i-invest man nimo imong kusog ang imong focus sa material nga butang nga dili nimo ni mapuslan. So, temporaryo lang. Si Uriah, dili niya mabaylo ang iyahang calling as a soldier. Bisan pa, papulion na sa saking, upod si asawa, magkaon, mag-inom. Pero wa siya nagpuli. 2 times, wala din siya nagpuli. Ginubog pa sa sanghari, pero nagapatigbabaw yun ang iyang calling. Wa siya nagpuli. Mas pilion niya nga magpangabudlay sa battlefield kaysa magpatawhay upod si asawa. Di niya mabaylo sa kalipay ang iyang calling as a soldier sa Israel. Pamangkot, ang calling mo sa Diyos, mabayluhan ba sa material na butang ni kalibutan? Imong ibaylo kag mabaylo sa imuhang trabaho ang imong calling. Si Uriah nahimong good model, will model sa atoa. Mas pilion niya pa nga magpangabudlay para sa Ginoo kaysa magpakahapos nga wala na sa linyada sa iyang calling sa Diyos. Lisod man mo pahila ko, no? Pahilak na mo. Kahit man mo kagay kasi passing. Akong wali na rin, ulan. Hindi mo gawa sa pagbilita na rin, mo gawa sa upang simbahan. May mga kahit mo kasing-kasing. Paghilag na mo. Bakit no? Oh, balakid na si Kidron, may Kidron, hindi naghilag ko. Bahala na mo diya, eh. Sige, lindog na ta. Yung siguro na ito silot na. Hallelujah! Sige. Kanya-kanya manipahamuon sa Diyos. Kanya tagpahamuon sa Ginoo. Unsa man ang imong pasalamatan sa Dios sini nga oras. Unsa man ang imong pasalamatan sa Dios. Kusig-kusig ka man focus. Unsa man ang imong pasalamatan sa Dios.
dishwasher ka man, janitor ka man, tigbispis ka sa tanong, tiglimpyo sa palibot, lahi-lahi ta calling, paglimpyo sa mga tanong, to support financially sa kingdom of God. Well, of course, I am a preacher. Ano akong trabaho? Is to preach the word of God. To encourage each and every one of you. In the name of the Lord Jesus. Muna ang ako ang trabaho. Unsa man imong trabaho. Ayaw biyahe. O ayaw ipalit, ipay mo. Sa yutan-on ra ng mga butang. Ingon si Apostol Pablo, wa mi galantaw sa mga butang nga makita. Dili mauna ang mong target o tumo. Kay ang tanang mga butang nga makita are temporal. But the things that we cannot see is eternal. Magtigom kamo sila ni Jesus o mahantig dito sa langit. Walay kawatan dito. Walay ok-ok dito. Walay tayak dito. Dito sa langit, magtigom. Dili-dili. Kung siya nun, dili na to ibutang ang atong bukos na kinabuhi sa material na butang. Entire life, material ang imong sentro, imong target. No. Ang ato ang main objective, looking into Jesus, the author and the finisher of our faith. We walk by faith, as what Apostle Paul says. We walk by faith, not by sight. Adlaw nga Domingo, simpa kita. Lunes paingon Sabado, magkinabuhing matarong. Magkinabuhing matarong. Magkinabuhing matarong, magkinabuhing matarong. Hallelujah. Magkinabuhing matarong, magkinabuhing balaan. Si Dimas nagbiya sa iyang calling as a co-worker ni Apostol Paul. Nagyo'y mga tao mamubiya dyan. Are you one of them? Are you one of them? Sila ni Jesus sa iyang mga 12 apostoles, kay ang linibo ka mga tao nagpang-out na. Paglingit niya sa iyang mga apostoles, naapa sila nakatayo. Nagpabili, ingon si Jesus, oh, naapa pa man mo. Anong pa mo nagbiya? Naapa man mo. Dili mo usa sa ilaha na nagbiya. Mitubag si Pedro, Ginoo, asa pa man mo anto. Ikaw ra ang may tinapay sa kabuhi. You are the bread of life, Lord. Kailangin mo. So kung kaila ka sa Diyos, siya ang atong focus. Siya ang atong sentro. Siya ang atong inspirasyon. Dili ang mga butang sa kalibutan. Dili ang atong pamilya. Kundi si Jesus. Mulabaw ang imong pagigugma sa imong mama, sa imong papa, sa imong putod na babae o lalaki. Sa umaga ni mo babae lalaki, ugangan ni mo babae lalaki. Mulabaw ang imong gugma sa ila kaysa ako. Dili katako sa uma. Dili sayang ang atong pagsimba o pag-alaga sa Diyos kung atong ginabaw ang atong pagigugma
sa mga butang sa kalibutan o sa atong Panginoon. Ang atong top most priority is the Lord Jesus. Ako usbon, ang ato ang top most priority is the Lord Jesus. Ang kamot sa Diyos. The hand of God. Ang kamot sa Diyos. Ang kamot sa Diyos. Ang kamot sa Diyos. Padayon gid mo, padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Bahala unsay madangatan. Sining sa Dios kay Joshua chapter 1 verse 7 mao gini iyang gisulti. Ingon siya, Joshua, only be thou strong and very courageous. Ang una nga statement sa Dios kay Joshua, only be thou strong. Naipulong nga only, buti pa sa po, unsa man ang imong ma-experience sa kalibutan, na aka usahay sa kabudlayan, sa pag-antos, sa kasakitan, sa balatian, sa kapigaduhon, sa panghingabo, kanang butang nga dili memorable sa mong kinabuhi, only, ay only, be thou strong. Magpabilin ka na likuan. Woo! Magpabilin ka lang na likuan. May mga panahon wa kay sudan, wa kay bugas. May mga panahon wa kay kwarta. May mga panahon nga murag di na gyud ta kasabot mga igsoon sa pagpalibot. Bilang leader kag piling ikaw haligi ng tahanan, only be thou strong. Wa na'y laing tanawon ang Diyos sa kabuhitan. You need to stand firm before God. Stand firm. Only be thou strong. Number 2, siling nga, and very courageous. Why siya nagsiling? And be courageous. Ingon siya, and very courageous. Kung sa po, di pa sa po, dili ra, gusto ang Diyos na isog ka. Ingon siya, pirti jud ka isog. Na ay pulong very courageous. May mga panahon, siling pa ni Pastor Joey, ang tao manggod isog karon, pero ugma kalawa na. Isog manindigan sa prinsipyo usa na kabuan. Next month, uyang na. 1 year, pagka-isog ka, isog kayo. Pero next year, pagkatalawanan na. Ingon ang Diyos kay Joshua, and very courageous. Murag di na yung kakasabot sa kapigaduhon sa mong kinabuhi. Ingon sa Diyos kay Joshua, and very courageous. Pagka-isugan mo, ingon ka, patay-patay na, musimba yapon ko sa Diyos. Na kay balatian nga cancer, patay-patay, di ko mong give up sa pagsimba o pag-alagad sa Diyos. Pagka-isuga, mauna ang gusto sa Diyos, mga kaigsunan. 2 Timothy 1:7, the Lord did not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ang Diyos kahatag o espiritu kanato o kaiso o kahum o gugma o maayong pangunahuna, mga kaigsunan. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah! Ayaw imulang ang kasubuan sa imong bakba. Magpamalandong ka adlaw o gabi. Dili ka muliko sa wala o sa tuo. Ingon ang Diyos sa imong panabuton, and you will have good success in life. Ang kayuhan, ang maayong pastamlag, na adi ay ang panalangin sa unhana. Hallelujah! Kung dili na to ibulag ang pulong sa Diyos sa atong kinabuhi, dili ta muliko sa wala o sa tuo. Kinalang sintro ang atong dedikasyon sa Diyos. Hallelujah! Praise God! Ang pag-uswag materially, ang pag-uswag hallelujah spiritually, ang maayong pagkinabuhi, dili kalimutan na. Ang atong pundasyon is the Word of God. The Word of God is perfect. The Word of God is righteous. The Word of God purifies seven times. Kung sa Tagalog pa, kapag ang turo, hallelujah, ay tama, tama din ang pagtanggap at tama din ang application. Pero ang turo ay mali. Mali din ang pagtanggap. Mali din ang application. Hallelujah! You said the Word of God. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Rightly starting to show yourself approved unto God, that the workman of the Lord is not to be ashamed. Rightly dividing the word of truth, approved unto God. Kinaglanan atong pagtuon, aprobado sa Diyos. Dahil ang pagtuon sa kalimutan, di aprobado sa Diyos. Kinaglanan imo ang pagtuo, ang imo ang mga sufferings, ang imo ang mga sacrifices. Hallelujah! Kaya aproban ka, kita sa Diyos. Pabili pa ang Diyos sa iyong delegasyon. Pabili pa ang Diyos sa iyong pagtuo. Sinig sa Diyos niya mga apostoles. Pilinsun ko, na-abisyon ko ang pagtuo sini na certain Roman soldier. Hallelujah! Ako'y nakita ko pagtuo sa Manila sa Israel. Pabili pa ang pagtuo mo sa Diyos. Pabili pa ang Diyos sa iyong pagtuo, church. Hallelujah! Pabili pa ang Diyos sa imo ang delegasyon sa Ginoo. Kanya-kanya kita ang pamuot sa Diyos. Hallelujah! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, hallelujah! 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 Siguraduha ang kamot sa Diyos. Dili atin sa imuha. Dili supak sa imuha. Diya nasa mga bisyo. Diya nasa sala. Hallelujah! Hallelujah! Dili ko niya kamo sa Diyos mo against mo. Diyos mo against mo. Hallelujah! Dahon sa hihira mga mundo. Dili ang mundo. Hallelujah! Dili ang bunga. Hallelujah! Sa kahoy. Ingon ang Diyos tanang kapunga sa kahoy. Kapunga ninyo. Kaya sa panahon ng walagan na sa Diyos, huwag na matulog sa hotel, matulog na sa hotel. Huwag na natilaw sa mga namin kasukang